Marshall Peak, Kabanata 5045. Nakakatuwang nahanap ko ito. Dahil si Fuzhou ang nagbigay ng utos, sina Zhou Geming at Zhou Fang ay hindi mangangahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang kaunting black ink strength mula sa kanyang miniature universe at tumingin kay Tangkyun. Sabihin mo sa akin kapag handa ka na. Huminga ng malalim si Tangkyun, na parang handa na niyang ialay ang kanyang buhay. Maaari ka nang magsimula, senior brother. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinulak sa kanya ang black ink strength. Agad na binuksan ni Tangkyun ang kanyang miniature universe at tinanggap ito. Nang sumunod na sandali, kinilig siya at tila nahihirapan. Sa pamamagitan ng portal ng miniature universe, kitang-kita nila na habang ang black ink strength ay tumagos sa miniature universe na hindi naging material, mabilis na kumalat ang kadiliman sa paligid. Ilang sandali lang, nagsimulang kumulo ang black ink strength mula sa balat ni Tangkyun, at maging ang kanyang mga mata ay kinulayan ng itim. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, nagkaroon siya ng kaunting pagtutol laban sa black ink strength, kaya hindi siya makorrupt sa sandaling makontak niya ito. Gayunpaman, ito ay isang field test lamang, kaya't hindi niya sinadyang lumaban. Sa halip, sinubukan niyang pangunahan ang black ink strength na salakayin ang kanyang buong katawan, kaya naman mabilis siyang napinsala. Sa kaunting katinoan na natitira, nahihirapan siyang umungol. Mga senior, malapit na akong mawalan ng kontrol. Nang matapos siyang magsalita ay tuluyan ng itim ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, umungal siya ng may mabangis na ekspresyon at sinubukang i-landing ng kamao si Zhou Geming, na pinakamalapit sa kanya. Si Tangkyun ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya ang kanyang pag-atake ay walang alinlangan na nakakatakot. Gayunpaman, hindi niya nagawang saktan kahit kaunti si Zhou Geming, dahil biglang sumulpat si Zhong Liang sa tabi niya at ipinatong ang isang palad sa kanyang balikat, na agad na ginawa siyang hindi matinag. Sa kabila nito, nanatili si Tangkyun ng nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang patuloy siyang nagpupumiglas. Ang sitwasyong ito ay nasa loob ng kanilang inaasahan. Ang Heaven Opening Realm Masters na napinsala ng Black Ink Strength ay nakatadhana na lumaban sa human race. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Kai na gagawin nila ang lahat sa pill test na ito. Kahit na hindi epektibo ang Purifying Black Ink Pill, mayroon pa rin siyang Purifying Light para iligtas si Tangkyun. Gayunpaman, tiyak na hindi ito magiging isang kasyang karanasan para sa huli. Hindi nakapagtataka na tumanggi si Fuzhou na payagan sina Zhou Geming at Zhou Fang na subukan ito. Total, pareho silang nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Kung talagang napinsala sila ng Black Ink Strength, malamang na kailangan silang sugat ni Zhong Liang bago niya sila masupol. Si Tangkyun ay isa lamang 6th grade master, kaya maaari nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpayag na mahawa siya ng Black Ink Strength. Nang makitang napasuko na si Tangkyun, mabilis na humakbang pasulong si Fuzhou gamit ang isang pako na spirit pill sa pagitan ng kanyang mga daliri at ibinuka ang bibig ng nakababatang lalaki. Matapos ipasok ang tableta sa kanyang bibig, marahan niyang ipinatong ang sariling palad sa dibdib ng binata. Napilitan si Tangkyun na lunukan ang tableta. Isinaaktibo ni Fuzhou ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siyang pinuhin ang mga epektong panggamot. Lahat sila ay titig na titig kay Tangkyun dahil gusto nilang malaman kung epektibo ang Purifying Black Ink Pill. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumulalas si Zhou Geming. Kapaki-pakinabang ito. Halatang gamaan din ang loob ni Zhou Fang. Ang Purifying Black Ink Pill ay talagang kapaki-pakinabang. Habang ang medicinal efficacious ay pino, nakita nila na ang Black Ink Strength sa loob ng miniature universe ni Tangkyun ay naging manipis. Si Tangkyun ay naging hindi gaanong galit sa kanila. Pinagmasdan nila siya ng may pag-asa na mga tingin. Gayunpaman, ang Black Ink Strength ay tumigil sa pagbaba. Nang mawala na ang lahat ng nakapagpapagaling na epekto ng Purifying Black Ink Pill, si Tangkyun ay nagsimulang umungol at muling nagpupumiglas. Halos mabaliw si Zhou Geming habang hinihila niya ang kanyang uban na buhok, bumubulong sa kanyang hininga. Paano ito mangyayari? Paano posible na hindi ito gumana? Si Zhou Fang ay lumitaw din na nanlulumo habang siya ay nasa tabi niya. Ang dalawa sa kanila ay gumugol ng ilang taon sa pagsusumikap upang makumplito ang recipe ng Purifying Black Ink Pill. Sa panahong iyon, nakaranas sila ng hindi mabilang na mga kabiguan at nakakain ng hindi mabilang na mga halamang gamot. Akala nila noong una ay gagana ang tableta, ngunit nakakadismaya ang kinalabasan. Nagdulot ito ng matinding suntok sa kanila. Sumimangot si Zhong Liang at nagpadala ng senadoriyas kay Yang Kai gamit ang kanyang mga mata. Nang makuha ang kanyang pahiwatig, inactivate ni Yang Kai ang Purifying Light at nilamon nito si Tangkyun.
Sa ilalim ng dalisay na liwanag, ang Black Ink strength sa katawan ni Tangkyon ay mabilis na nawala habang siya ay nakabawi sa kanyang katinoan. Gayunpaman, ito ay maliwanag na siya ay pagod pagkatapos ng insidente dahil ang kanyang noo ay butil ng pawis. Si Zhou Geming at Zhou Fang ay natauhan ng mabilis nilang tinanong si Tangkyon tungkol sa kanyang karanasan ngayon. Bagamat si Tangkyon ay napinsala ng Black Ink strength, naalala pa rin niya ang lahat ng nangyari, kaya sinabi niya sa kanila ang kanyang pinagdaanan ngayon. Nang marinig ito, ang dalawang alchemy grandmaster ay nahulog sa kanilang mga pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zhou Geming, "Subukan mo ito ng isang beses." Sa pagkakataong ito, huwag siyang tuluyang masira ng Black Ink strength. Walang problema sa recipe ng tableta ng Purifying Black Ink Pill, ngunit ang mga epekto ay maaaring hindi pareho sa kung ano ang naisip namin. Tumango si Zhou Fang. Tama. Tumingin si Fu Zhou kay Tangkyon. Kaya mo bang magtiyaga? Tumango si Tangkyon. Maaari akong gumawa ng isa pang pagsubok. Pagkatapos ay bumaling si Fu Zhou kay Yang Kai. Paumanhin sa muling pag-abala sa iyo, little friend Yang. Huwag mong banggitin, Hallmaster. Habang nagsasalita si Yang Kai, tinitigan niya si Tangkyon at naglabas muli ng kaunting Black Ink strength. Tulad ng ginawa niya kanina, binuksan ni Tangkyon ang kanyang miniature universe at tinanggap ito. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na pinasa sa kanya ni Zhou Geming ang Purifying Black Ink Pill. Kinain ito ni Tangkyon at pinino ang mga epektong panggamot sa kanyang sarili. Nakikita nila na habang kumakalat ang nakapagpapagaling na epekto ng Purifying Black Ink Pill, ang Black Ink strength sa miniature universe ng Yang Kyun ay nagsimulang matunaw tulad ng snow sa ilalim ng nakakapasong araw. Lahat sila ay natuwa nang makita iyon. Pagkatapos tumayo ni Tangkyon, masusing sinuri nila ang kanyang miniature universe at kinumpirma na wala ng Black Ink strength. Humalaklak si Zhou Geming. Sinabi ko sa iyo na walang paraan na hindi ito gagana. Ganito dapat ang paggamit ng tableta. Tumango si Zhou Fang. May punto ka. Gayunpaman, makakagawa lamang tayo ng conclusion pagkatapos magsagawa ng higit pang mga eksperimento. Sumagot si Zhou Geming. Tama. Nagsalita sila sa isang pahilig na paraan, at bagamat may ilang mga haka-haka si Yang Kai, hindi siya sigurado tungkol sa mga ito. Anuman, naisip niya na si Tangkyon ay kailangang magduse sa mga darating na araw. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yang Kai sa pill hall para tumulong sa mga pill test. Para sa layuning ito, inayos ni Zhong Liang ang higit sa 10 Heaven Opening Realm Masters ng iba't ibang grado para pumunta at makibahagi sa mga eksperimento. Magiging miserable para kay Tangkyon kung siya lang ang kailangang makaranas ng lahat ng paghihirap. Ang mga eksperimento sa susunod na ilang araw ay nagpakita na ang Purifying Black Ink Pills ay kapaki-pakinabang, ngunit ang mga epekto nito ay limitado. Matapos ang isang tao ay salakayin ng Black Ink Strength, ito ay pinakamahusay para sa kanila na ubusin ang isang Purifying Black Ink Pill sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon na mapanatili ang kanilang katinoan. Kapag ganap na silang napinsala ng Black Ink Strength, huli na para sa kanila na ubusin ang Purifying Black Ink Pill. Ang dahilan kung bakit ito ay naging isang pagkabigo sa unang pagsubok ay na si Tangkyon ay ganap na napinsala ng Black Ink Strength, kaya ang Purifying Black Ink Pill ay hindi nakatulong sa kanya na ibalik ang kanyang rasyonalidad. Sa kabila nito, maituturing na matagumpay silang nakagawa ng Purifying Black Ink Pills. Napakagandang balita iyon para sa human race. Bago ang pagdating ni Yang Kai sa Black Ink Battlefield, ang humans mula sa Great Passes ay walang paraan upang harapin ang Black Ink Strength. Kapag ang isang tao ay napinsala, siya ay maaaring maging isang Black Ink Disciple o kailangang isuko ang isang bahagi ng kanilang miniature unverse. Nagresulta ito sa mga humans mula sa iba't ibang Great Passes na nakita ang kanilang mga kapangyarihan na bumagsak o kahit na bumabalik sa isang mas mababang grado. Maraming tao ang bumaba mula sa 6th grade hanggang sa 5th grade bilang resulta, at hindi rin bihira na makakita ng mga taong nahulog sa 6th grade mula sa 7th grade. Dumating ang araw na dinala ni Yang Kai Purifying Light, na maaaring magligtas sa mga taong naging Black Ink Disciples sa mahabang panahon. Ang humans from the Great Passes ay nabuhayan ng loob habang ang bawat Great Pass ay lumikha ng sarili nilang Purifying Black Ink battleships. Dinala ang mga barko sa Blue Sky Pass ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters para maipasok ni Yang Kai ang Purifying Light sa kanila. Gayunpaman, si Yang Kai lang ang nakagamit ng Purifying Light, nangangailangan ito ng mga partikular na materyales para i-cast ang secret technique, na mauubos nila sa madaling panahon. Paano lalabanan ng mga tao ang Black Ink Strength nang dumating ang oras na iyon?
Ang muling pagsilang ng purifying black ink pills ay dumating sa perpektong oras. Kahit na hindi ito kasing lakas ng purifying light, magagamit ang mga ito sa pangkalahatan at madaling magawa. Ang mga mula sa Blue Sky Pass ay maaari lamang ipakalat ang recipe ng tableta sa paligid, at ang mga alchemist mula sa iba't ibang Great Passes ay maaaring magsimulang magpino ng mga table tasks. Sa purifying black ink pills bilang ang pinakakaraniwang ginagamit na paggamot, ang purifying light ay maaaring magsilbing backup na hakbang. Kapag ang mga tao ay napinsala ng black ink strength sa hinaharap, hindi sila mawawalan ng kapangyarihang lumaban. Mula pa noong una, ang black ink strength ay palaging ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink Clan. Kapag nawala na ang kalamangan na ito, ang Black Ink Clan ay magiging parang tigre na walang ngipin, hindi na nakakatakot. Tuwang-tuwa ang mga alchemy grandmaster sa pill hall. Habang pinaplano nilang iproduce ng maramihan ang purifying black ink pills, nangako rin sila na pagbutihin ang recipe ng pill para maging ang mga black ink disciples ay maligtas. Saka lamang maituturing na tunay na kumpleto ang purifying black ink pills. Ito ay isang ambisyosong plano na hindi makakamit sa maikling panahon. Gayunpaman, ang recipe ng tableta ay malapit ng kumalat at ang alchemy grandmasters mula sa lahat ng iba't ibang Great Passes ay tiyak na pag-aaralan ito. Marahil ay matagumpay na mabubuo balang araw ang purifying black ink pills na magiging epektibo sa black ink disciples. Ang mga pagsusuri sa tableta sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na isang tagumpay. Kinuha ni Zongliang ang recipe ng tableta dahil handa na siyang ipadala ito sa Great Passes sa pamamagitan ng Hyperspace Array. Tiyak, ang mga mula sa pill hall ay walang pagtutol. Sa kabilang banda, maraming alchemist sa pill hall ang nagsama-sama dahil handa silang gumawa ng maramihang purifying black ink pills. Sa kabutihang palad, pagkatapos maipasa ni Yang Kai ang tattered pill recipe sa pill hall noon, sinabihan niya si Tang Qiu na simulan ang pagpapatubo ng mas maraming obsidian grass at green feather rattan. Ngayon, hindi sila nagkukulang ng mga sangkap para sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, ang pangangailangan para sa mga halamang gamot ay lalago lamang sa mga darating na taon. Nang umalis sina Yang Kai at Zongliang sa pill hall, nanatili silang tahimik. Biglang tumawa si Zongliang. Isang naguguluhan na si Yang Kai na nagpakumbaba. Ano ang nakakatuwa, Senior? Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, sumagot si Zongliang. Nakakatuwa lang na magagawa natin ang lahat para harapin ang Black Ink Clan na may purifying black ink pills na may hawak na isang araw. Matapos itong pag-isipan, tumanggo si Yang Kai. Iyan ay talagang isang kapanapanabot na pag-asa. Napabuntong hininga si Zongliang. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na taon. Kami ay pinaghihigpitan sa maraming paraan dahil mahirap harapin ang Black Ink Strength. Kahit na nagdala ka sa amin ng purifying light, at ito ay mas epektibo kaysa purifying black ink pills, ang mga tabletang ito ay mas kapakipakinabang kaysa sa purifying light sa larangan ng digmaan. Tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan ko, katulad ng nangyari sa resource harvesting area kung saan matatagpuan ang forward base. Sa huling labanan, ang purifying black ink battleship, na naglalaman ng purifying light, ay nakaistasyon pabalik sa forward base, 2 araw na paglalakbay ang layo. Ang mga cultivator na sinalakay ng Black Ink Strength ay kailangang maghanap ng pagkakataon na gamitin ang Universe Transference Law para bumalik sa purifying Black Ink battleship sa forward base upang magamot, na alisin sila sa larangan ng digmaan sa loob ng mahabang panahon. Marshall Peak, Kabanata 5046. Lihim na hangarin. Ang pag-activate ng Universe Transference Law ay nangangailangan ng ilang paghinga ng oras, kung saan ang taong gumagamit nito ay hindi maaabala. Kung hindi, ito ay tiyak na mabibigo. Kahit na matagumpay na na-activate ng tao ang Universe Transference Law at bumalik sa purifying black ink battleship sa forward base, aabutin sila ng 2 araw bago bumalik sa battlefield. Matatapos na sana ang labanan noon. Kung saan, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapahina ng human army. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay kung ang bawat sundalo ng tao na lumaban sa Black Ink Clan ay may ilang purifying black ink pills sa kanila. Kahit na sinalakay sila ng Black Ink Strength, hindi sila magiging Black Ink Disciples hanggat mabilis silang makakain ng purifying Black Ink Pill, na nagpapahintulot sa kanila na manatili sa larangan ng digmaan at magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang purifying Black Ink Pills ay magiging mas kapakipakinabang at maginhawa kaysa sa purifying light sa larangan ng digmaan. Mula nang dumating ka sa Inner Sanctum, ang Blue Sky Pass ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng tao. Naging limelight tayo. Muling nagpakawala ng tawa si Zongliang. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong.
Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Zongliang. Nakita mo, ikaw ang nagdala sa amin ng Purifying Light. Nang kumalat ang balita, personal na dinala ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba't ibang grade passes ang kanilang Purifying Black Ink battleships sa Blue Sky Pass. Iyon ang unang kaganapan. Pagkatapos, nakaisip ka ng Void Yin-Yang Mirrors, at kami ang nagpaalam sa mga tao mula sa iba't ibang grade passes tungkol sa kanilang paraan ng pagpipino. Iyon ang pangalawang kaganapan. Ngayon, matagumpay tayong nakabuo ng Purifying Black Ink Pills. Ang recipe ng tableta ay ipapadala sa iba pang grade passes, at kapag nakuha na nila ito, lahat sila ay nasa buwan at nagpapasalamat sa Blue Sky Pass. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ang sentro ng atensyon, at ikaw ang nagbigay sa amin ng gayong kaluwalhatian. Ito ang tungkulin ni Junior, wala nang iba pa. Umiling si Zongliang. Noong nakaraan, hindi ko inaasahan na ang isang tao ay maaaring mag-isa na baguhin ang status sa malawak na larangan ng digmaan na ito. Habang tumatanda ako at nagsimulang mawalan ng pag-asa, dumating ang araw na dumating ka at binago mo ang lahat. Siguro maswerte lang ako. Ngumiti si Yang Kai. Ngumiti rin si Zongliang sa kanya. Hindi lang swerte. Marahil ay makikita natin sa wakas ang ilang pagbabago sa tila hindi nagbabagong larangan ng digmaan na ito. Di bale, wag na nating pag-usapan. Nagiging maayos ba ang lahat sa iyong paglilinang? Bigla niyang iniba ang topic. Sumagot si Yang Kai. Lahat ay maayos. Tumanggo si Zongliang. Nakikita ko na ang iyong aura ay naging masiksik kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Ito ay maliwanag na ang iyong kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, ang paglilinang ng isang Heaven Opening Realm Master ay isang proseso ng akumulasyon. Sa makatuwid, hindi ka dapat maging masyadong mapagmataas o maiinip. Huwag subukang tumakbo bago ka makalakad. Umakyat ka lang sa 7th grade ilang taon na ang nakalipas, kaya walang pagmamadali para sa iyo na subukang makapasok sa 8th grade. Dahil sa iyong kakayahan at pamana, natural na mangyayari ito pagdating ng panahon. Kung hindi pa ito ang tamang oras, walang kabuluhan para sa iyo na magtrabaho ng labis. Magalang na sumagot si Yang Kai. Naiintindihan ko, sinabi pa ni Zongliang. Dahil naiintindihan mo, walang pagmamadali para sa iyo na magpatuloy sa paglilinang. May kailangan akong gawin mo. Ano ito? Tumingin sa kanya si Yang Kai. Sumagot si Zongliang. Ilang taon na ang nakararaan, nagbukas ka ng 11 portal sa Sealed World sa resource harvesting area sa paligid ng forward base. Sinabi ba sa iyo ni Chaho na ang Sealed Worlds on the Black Ink Battlefield ay may posibilidad na maging kumpol-kumpol? Tumanggo si Yang Kai. Nabanggit niya nga. Mabuti. Pinasadahan ni Zongliang ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Ang totoo, marami na kaming nakitang mga Sealed World sa iba't ibang lugar sa Blue Sky Pass noong nakaraan. Kadalasan, 1 hanggang 2 Sealed World lang ang mahahanap namin sa anumang partikular na lugar, ngunit pinaghihinalaan namin na marami pa ring nakatagong Sealed World sa paligid ng mga lugar kung saan natagpuan dati ang mga Sealed World. Kaya lang wala kaming paraan para hanapin ang mga nakatagong portal. Kaya, hindi namin makuha ang mga mapagkukunan sa mga Sealed World na iyon. Nang marinig iyon, sinabi ni Yang Kai. Gusto mo bang pumunta ako sa mga lugar kung saan natagpuan ang Sealed Worlds dati para maghanap ng mga nakatagong portal? Tumanggo si Zongliang. Ikaw ay master ng Dao of Space, kaya hindi ka dapat mahirapan na makahanap ng higit pang mga nakatagong portal. Mayroong maraming mahahalagang bagay sa mga Sealed World na iyon, kung tutuusin. Ang pagkuhalang ng mas maraming Profound Yin Spirit Fruit Trees ay magiging lubhang kapakipakinabang sa Inner Sanctum. Nang marinig ang kanyang intensyon, tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, maghahanda ako at aalis. Ikinaway ni Zongliang ang kanyang kamay. Hindi na kailangang maghanda. Ngayon lang umalis. Ipinaalam ko ito sa Dawn Squad, at hinihintay ka nila sa labas ng Inner Sanctum. Kailangan mo lang sumali sa kanila. Hiniling ko sa isang tao na sabihin kay Feng Ying ang tungkol sa mga lugar kung saan dating natagpuan ang mga Sealed Worlds. Dadalhin ka niya doon. Natigilan si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na magiging napakahusay ni Zongliang. Ipinaalam pa niya sa Dawn Squad ang tungkol dito, kaya maliwanag na hindi niya intensyon na hayaang magpatuloy si Yang Kai sa paglilinang. Gayunpaman, dahil utos niya iyon, natural na hindi susuway si Yang Kai. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang kamao at sinabing, aalis na ako, kung gayon. Tumanggo si Zongliang. Walang pagmamadali sa pagharap sa bagay na ito. Maaari kang bumalik kapag tapos ka na. Sa kabilang banda, kapag pinangangasiwaan mo ang usaping ito, walang sinuman mula sa Inner Sanctum ang makikipag-ugnayan sa iyo.
Maliban kung mahulog ka sa panganib, hindi mo na kailangang ipaalam sa amin ang tungkol sa anumang gagawin mo. Maging ligtas kapag nasa labas ka. Isang naguguluhan na si Yang Kai ang tumugon at umalis. Pakiramdam niya ay kakaiba ang kinikilos ni Zhong Liang, ngunit hindi niya talaga masabi kung ano ang nangyari. Pagkaalis niya, isang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Zhong Liang. Ang tao ay walang iba kundi ang Eastern Army Commander na si Ding Yao. Umalis na ba siya? Tanong ni Ding Yao. Tumanggo si Zhong Liang. Oo. Pagkatapos, nagtanong siya. Nasaan ang matandang umutot na iyon na may apelyidong Tang? Nagkibit-balikat si Ding Yao. Nakikipag-ugnayan na sa kanya si Shento. Sumimangot si Zhong Liang. Ano ang ginagawa ng matandang umutot na iyon, hanggang dito na lang sa Blue Sky Pass? Umiling si Ding Yao. Walang sinabi si Tang Qiu. Gayunpaman, isa siyang 8th grade master, kaya malamang na gumamit siya ng maraming mapagkukunan para maipadala sa lugar na ito mula sa Yinyang Pass. Tiyak na hindi siya pupunta rito ng walang dahilan. Napakunot noo si Zhong Liang. Ito kaya ang iniisip natin. Nandito siya para akitin si Yang Boy sa kanyang tabi dahil nakagawa siya ng napakaraming magagandang bagay. Agad na nagpakita si Ding Yao ng mabangis na ekspresyon. Maglakas loob ba siya? Hindi alintana kung mayroon siyang lakas ng loob na gawin iyon, sa palagay ko ay iyon nga ang kanyang intensyon. Nagpahayag na siya ng ganoong intensyon noong bumisita siya dati. Kaya lang hindi siya umalis ni Yang Boy. Dahil nakapunta na naman siya dito sa pagkakataong ito, malinaw na sa atin kung ano ang balak niya. Sa anumang kaso, si Yang Boy ay itinuturing na miyembro ng Yinyang Cave Heaven habang si Tang Qiu ay isang 8th grade ancestor mula sa Yinyang Cave Heaven pati na rin bilang Army Commander ng Yinyang Pass, kaya inaasahan na gusto niyang ibalik mo si Yang Boy. Minsan miyembro ng Blue Sky Pass, palaging miyembro ng Blue Sky Pass. Ngumuso si Ding Yao. Kung ang matandang umutot na iyon na may apelyidong Tang ay talagang nakatitig kay Yang Boy, tiyak na bubugbugin ko siya. Sinulyapan siya ni Zhong Liang. Aasahan ko ito, kung gayon. Huwag kang atras pagdating ng panahon. Napangisi si Ding Yao bilang tugon. Humalaklak si Zhong Liang. Suriin muna natin ang matandang umutot na iyon. Ilang araw na rin mula nang dumating siya, kaya hindi na natin siya mapapansin. Samantala, kasama ni Shen Tumo ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad. Gayunpaman, si Shen Tumo ay nanatiling walang kibo at hindi gaanong nagsasalita habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila mas madaldal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagngangalang Tang Qiu ay ang 8th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Yinyang Cave Heaven na nakilala ni Yang Kai dati. Isa rin siyang Army Commander. Noong dinala ni Tang Qiu ang Purifying Black Ink battleships na pinino ng Yinyang Pass sa Blue Sky Pass noon, nakipagkita siya kay Yang Kai. Dinala rin niya si Shu Linggang. Ilang sandali pa, biglang huminto si Tang Qiu at ngumiti ng mapait. Brother Shento, mukhang hindi ako taos-pusong tinatanggap ng Blue Sky Pass. Nalulungkot talaga ako. May walang emosyong pagpapahayag sa mukha ni Shen Tumo habang siya ay sumagot. Kami ay palaging taos-puso at malugod na tinatanggap sa aming mga kaibigan. Gayunpaman, kung ito ay isang kaaway, sasalubungin siya ng mga secret techniques ng ilang 10,000 sundalo natin. Ang mga sulok ng mukha ni Tang Qiu ay kumaibot. Bakit itong si Tang ay isang kaaway ng Blue Sky Pass? Lumingon si Shen Tumo, na ipinakita lamang ang kanyang profile. Brother Tang, nasa iyo na kung gusto mong maging kaibigan o kalaban namin. Tumawa ang walang imak na si Tang Qiu. Hindi ko maintindihan, Brother Shento. Mangyaring ipaliwanag sa akin. Umiling si Shen Tumo sa katahimikan. Bamantong hininga si Tang Qiu. Kalimutan mo na ito. Dahil hindi mo ako tinatanggap dito, aalis na ako. Paalam. Iniabot ni Shen Tumo ang kanyang kamay, na parabang sabik siyang makita siyang umalis. Tumalon sa galit ang dibdib ni Tang Qiu. Pinigilan niya ang kanyang galit at may hinanakit na sinabi. Talagang aalis ako, ngunit may isang tao na kailangan kong makita bago iyon. Si Shen Tumo ay maingat na tumingin sa kanya. Sino ang gusto mong makita? Sumagot si Tang Qiu. Yang Kai. Sa wakas ay naibunyag mo na ang iyong lihim na motibo, old fart. Alam kong wala kang gana kung pumunta ka dito sa Blue Sky Pass. Nandito ka talaga para agawin si Yang Kai. May narinig na ungol. Sa susunod na sandali, dalawang figure ang bumaba mula sa langit. Sila ay walang iba kundi sina Zhong Liang at Ding Yao, na nagkataong dumating at narinig ang sinabi ni Tang Qiu. Sa sandaling mapunta sila sa lupa, lumingon si Zhong Liang kay Ding Yao. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya, Brother Ding?
Ano pa ang hinihintay mo? Itinaas ni Ding Yao ang kanyang kamao at pinagpala ito ng malakas. Isang alertong Tang Qiu ang sumigaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na pinalibutan siya ng 3 army commander ng Blue Sky Pass, dahilan para pagpawisan siya. Ngumisi si Ding Yao sa nakakatakot na paraan. Bueno, tungkulin nating bugbugin ang sino mang may masamang intensyon dito. Napatulala si Tang Qiu. Bakit sa tingin mo ay may masamang intensyon itong Tang? Ngumuso si Zhong Liang. Nabigo ka sa iyong pagtatangka na kunin si Yang Kai sa tabi mo noon, kaya hindi namin inaasahan na magkakaroon ka pa rin ng lakas ng loob na sumubok muli. Masyado na yata tayong magnanimous. Malamang hindi ka matututo ng leksyon kung hindi ka namin bugbugin. Mabilis na itinaas ni Tang Qiu ang kanyang mga kamay. Sandali. Hindi iyon ang intensyon ng Tang na ito. Ang dahilan kung bakit gusto kong makita si Yang Kai ay dahil ang isa sa Purifying Black Ink battleships mula sa Yin Yang Pass ay naubusan na ng Purifying Light, kaya gusto kong tulungan niya itong palitan ito. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ngumisi si Zhong Liang at iwinagayway ang kanyang kamay. Patayin. 3 figure ang agad na bumaril patungo sa kanya na parang mga palaso. Ikaw. Si Tang Qiu ay nabigla dahil hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob silang kumilos. Napapalibutan na siya ng mga ito, sa simula, at napalampas niya ang pinakamagandang pagkakataong makatakas. Paano siya mag-counterattack sa sandaling ito? Siya ay malamyang umiwas sa kanilang mga atake, ngunit sa walang pakinabang. Sa kabutihang palad, hindi nakalimutan ng 4 na 8th grade army commander na ito ang katotohanan na sila ay nasa inner sanctum, kaya siniguro nila na ang kanilang kapangyarihan ay hindi tumagas ng lampas sa radius na 10 metro. Sa kabila noon, ito pa rin ang nakakapang-inig sa mundo. Marshall Peak, Kabanata 5047. Black Ink Clan's Worship. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tang Qiu, na puro pasa ang mukha, ay literal na napaatras sa isang sulok. Nahaharap sa 3 matatayog na figure, wala siyang paraan upang tumakas. Lahat sila ay 8th grade army commander, kaya pare-pareho silang mapapantayin kung sila ay nasa one-on-one fight. Gayunpaman, paano siya magiging kapareha ng 3 sa kanyang sarili? Kung hindi pa siya sumuko ng maaga ay nasaktan na siya ngayon. Sabihin sa amin kung ano ang iyong balak sa pamamagitan ng pagpunta dito hanggang sa Blue Sky Pass. Tumingin si Zhong Liang sa kanya ng mapagpakumbaba. Namula ang mukha ni Tang Qiu. Brother Zhong, nandito talaga ako para hilingin kay Yang Kai na lagyan muli ang Purifying Light. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Diretso siyang pinutol ni Zhong Liang. Kung gusto mo talagang lagyang muli ang Purifying Light, maaari kang humingi ng 7th grade junior na lumapit. Hindi mo kailangang personal na pumunta dito. Mayroon bang napakaraming mapagkukunan sa Yin Yang Pass para sayangin mo? Mas mahal para sa isang 8th grade master na gamitin ang space array kaysa sa isang 7th grade. Sa puntong ito, naging malungkot ang kanyang boses. May nangyaring major sa Yin Yang Pass na nagunjok sa iyo na personal na pumunta. Nagtanong si Ding Yao. Ano ang kinalaman niyan kay Yang Kai? Bakit mo siya pinipilit na makita? May walang magawang ngiti sa mukha ni Tang Qiu. Hindi ka naniwala sa sinabi ko. Brother Tang. Ang ekspresyon ni Zhong Liang ay naging solemn. Kung ayaw mong sabihin sa amin ang totoo, maaari kang bumalik ngayon. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad kay Tang Qiu ngunit kalaunan, nagpakawala siya ng hininga. Sige. Dumating ang mga bagay na wala na akong magagawa kundi sabihin sa iyo ang totoo. May tahimik ka bang lugar na pwede nating pag-usapan? Nagpalitan ng tingin sina Zhong Liang at Ding Yao, iniisip na ang bagay na ilalabas ni Tang Qiu ay dapat seryoso. Kung hindi, hindi siya magiging maingat. Sumama ka sa akin, sabi ni Zhong Liang at pinangunahan ang daan. Maya-maya, nakarating na silang 4 sa isang bulwagan. Matapos isara ang pinto, isinaaktibo ang mga paghihigpit upang maiwasan ang sinumang mag-eavesdrop. Tinitigan ni Zhong Liang si Tang Qiu. Brother Tang, maaari kang maging ganap na tapat sa amin. Kahit na tayo ay mula sa iba't ibang Great Passes, lahat tayo ay tao. Kung may maitutulong kami sa iyo, hindi ka namin tatanggihan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Tang Qiu. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang jade slip at pinitik ang kanyang mga daliri. Bago tayo makarating sa pangunahing paksa, gusto kong tingnan mo muna ito. Nagbigay siya ng tamang lakas gamit ang kanyang mga daliri habang ang jade slip ay sumabog sa hangin at naging mga tuldok ng liwanag. Sa halip na mawala, ang mga tuldok ng liwanag ay patuloy na nagbabago ng anyo at naging isang eksena. Walang alinlangan na ito ay isang malalim na pamamaraan.
Gumamit siya ng divine ability para i-seal ang eksenang nangyari noon sa loob ng Jade Sleep, at maipapakita niya ito sa iba kahit kailan niya gusto. Hindi tiyak kung saan sa Black Ink Battlefield ang lugar, ngunit nakikita nila na ito ay nasa isang lugar sa kawalan. Sa eksena, nakita ang mga arrays na kumikislap sa isang warship na pag-aari ng humans. Habang tumatakbo ang mga array, patuloy na ipinapadala ang mga pag-atake. Sa unahan, may isa pang warship na tumatakas habang paminsan-minsan itong sumusulong. Gayunpaman, iba ang warship na ito sa mga pag-aari ng humans na pamilyar kay Zhongliang at ng iba pa. Ito ay malaki at magaspang. Kahit na hindi ito madalas na maglunsad ng pag-atake, ang bawat welga na nagmula sa barko ay nakakatakot. Sa paligid ng mga warship ay may ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nakulong sa isang matinding pakikipaglaban sa mga feudal lords. Si Zhongliang at ang iba pa ay titig na titig sa mas malaking warship. Kahit na hindi masyadong malinaw ang imaheng nakita nila, tila may mga matipunong Black Ink clansmen na palaipat-lipat sa warship. Lalong naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon habang pinapanood ang eksena. Matapos tumagal ng ilang sandali ang matinding labanan, biglang umugang ang mas malaking barko. Sa susunod na sandali, ang mga array sa barkong pandigma ay sumabog dahil hindi sila matatag sa simula. Lahat sila ay nasira sa isang iglap, at kung wala ang arrays, ang mas malaking warship ay parang tigre na walang ngipin, hindi na kayang umatake o ipagtanggol. Sinamantala ng warship na pag-aari ng humans ang pagkakataon na patuloy na atakehin ang barko hanggang sa ito ay sumabog, na ikinamatay ng hindi mabilang na Black Ink clansmen na nakasakay sa barko. Matapos talunin ang barko, ang warship na pag-aari ng humans ay tumalikod at tinulungan ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga feudal lords ay walang pagpipilian kundi ang tumakas. Dito natapos ang eksena nang mawala ang mga punto ng liwanag. Ang bulwagan ay naging patay na tahimik habang ang kapaligiran ay naging solemna. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Zhongliang. Ginawa ba ito ng Black Ink Clan? Oo, tumanggo si Tang Qiu. Kailan ito nangyari? 3 buwan na ang nakalipas. Ang isang squad mula sa Yinyang Pass ay nagpapatrolya sa lugar at naabutan ito. Napagtanto ng squad leader na isa itong seryosong isyo, kaya gumamit siya ng secret technique para makuha ang eksena. Iyon ang nakita mo ngayon lang. Sumimangot si Zhongliang. Wala bang nakatuklas nito noon pa? Umiling si Tang Qiu. Wala. Batay sa aming mga obserbasyon, ang warship na ginawa ng Black Ink Clan ay hindi masyadong maaasahan. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang isang aksidente sa panahon ng labanan, na nagpapahintulot sa amin na sirain ito. Kahit na hindi ito mapagkakatiwalaan, kaya na nilang gumawa ng ganoong bagay. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhongliang. Darating ang araw na ang Black Ink Clan ay maaaring maglagay ng warship na sapat na maaasahan para magamit sa labanan. Kung nangyari iyon, ang aming pinakamalaking kalamangan ay mawawala para sa kabutihan. Ang humans at ang Black Ink Clan ay naglalaban sa isa't isa sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, at bawat isa ay may kanya-kanyang pakinabang. Ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink Clan ay ang Black Ink Strength. Bago dinala ni Yang Kai ang Purifying Light sa kanila, ang mga tao ay dumanas ng malaking pagkalugi dahil sa Black Ink Strength. Sa kabilang banda, ang pinakamalaking kalamangan na mayroon ang mga tao ay ang kanilang mga barkong pandigma. Sa tulong ng mga warship na ito, ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring magpakita ng kapangyarihan na katumbas ng High grade Heaven Opening Realm Masters sa larangan ng digmaan. Tsaka, hanggat hindi nasira ang warship, hindi malalagay sa panganib ang mga tripulante nito. Sa makatuwid, hindi alintana kung aling digma ang Great Pass ang sumiklab sa paligid, ang mga tao ay palaging magdaranas ng mas kaunting pagkatalo kaysa sa Black Ink Clan. Kadalasan, sa maliliit na sagupaan, walang magiging casualty sa panig ng tao. Iyon ay dahil mayroon silang mga barkong pandigma, na maaaring gamitin para sa pagtatanggol at pag-atake. Ang Black Ink Clan ay palaging nagnanais ng human warships, at sila ay nagsisikap na bumuo ng gayong mga sasakyang dagat sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga mahuhusay na tao, hindi nila ito nagawang makamit. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang anumang artifact refiner ang maaaring pinuhin ang isang warship. Sa buong Blue Sky Pass, wala pang 10 tao ang nakagawa ng warship, at palagi silang pinoprotektahan ng husto, hindi kailanman pinapayagang tumuntong sa larangan ng digmaan para hindi sila masira ng Black Ink Strength. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang paraan ng pagdadalisay ng mga warship ay palaging nasa kamay ng mga tao. Walang magagawa ang Black Ink Clan tungkol dito.
Nagdala siyang kay ng Purifying Light at Purifying Black Ink Pills sa human race. Sa pagkakaroon ng dalawang item na ito, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang humans dahil ang bentahe na pinag-asalan ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon ay hihina. Gayunpaman, ang balita na dinala ni Tang Qiu ay nagparamdam kay Zhongliang at sa iba pa na lumubog ang kanilang mga puso. Kung ang Black Ink Clan ay talagang makakagawa ng kanilang sariling mga barkong pandigma balang araw, ang kalamangan na mayroon ang mga tao ay ganap na masisira. Higit sa lahat, ang Black Ink Clan ay may napakalaking populasyon. Sa tuwing maglulunsad sila ng pag-atake sa Great Passes, ang low-grade at high-grade Black Ink Clansmen ay magsisilbing cannon fodder upang maubos ang lakas ng human cultivator. Ang Black Ink Strength na naiwan pagkatapos ng kanilang pagkamatay ay magiging Black Ink Clouds at higit pang maghihigpit sa mga tao. Gayunpaman, kung mayroon silang sariling mga barkong pandigma, ang hindi mabilang na low-grade at high-grade Black Ink Clansmen ay hindi na lamang magiging cannon fodder. Katulad ng 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters, maaari silang magtago sa loob ng warships at umasa sa kanila na gumamit ng kapangyarihan na mas malaki kaysa sa kanila. Kung ang Black Ink Clan ay may sapat na mga warship at sumalakay sa Great Passes isang araw, hindi na magagawa ng humans na palayasin ang kalaban. Ang paniwala na ito ay nagpadala ng lamig sa gulugad ng sinumang nag-iisip tungkol dito. Alam mo ba kung sino ang tumulong sa kanila na pinuhin ito? Tanong ni Zhongliang sa malungkot na boses. Sumagot si Tang Qiu. Pinaliit namin ito sa humigit kumulang 10 tao na maaaring maging responsable sa paglikha ng sasakyang ito, ngunit hindi kami sigurado kung sino ito. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang Black Ink Clan ay walang kakayahan para sa artifact refining. Ang mga artifact na pag-aari nila ay karaniwang gawa ng mga Black Ink Disciples. Ang worship na kabilang sa Black Ink Clan na nakita nila ay tiyak na gawa rin ng Black Ink Disciple. Dahil ang Black Ink Disciple na ito ay medyo marunong magpino ng isang worship, iminungkahi nito na sila ay medyo bihasa sa Tao of Artifact Refining. Karaniwan, ang gayong talento ay hindi papayagang tumuntong sa larangan ng digmaan, ngunit palaging may mga pagbubukod. Ang ilang mga tao ay maaaring likas na matalino sa Tao ng Artifact Refining, ngunit hindi kailanman nakatuon dito. Dahil gusto nilang tumuon sa martial Tao, kailangan nilang lumaban sa kalaban. Matapos silang masira ng Black Ink Strength, inutusan sila ng Black Ink Clan na mag-aral ng artifact refining, at habang lumilipas ang panahon, bubuti ang kanilang mga kasanayan, na nagpapahintulot sa kanila na pinuhin ang isang warship. Sa pamantayang ito, pinaliit ng mga mula sa Yinyang Pass ang listahan ng mga posibleng tao sa isang grupo ng 10 na nakumpirmang napasalan ng Black Ink Strength. Kung may sino mang makakatulong sa Black Ink Clan na gumawa ng ganoong bagay, ang tao ay dapat kabilang sa 10 ito. Ano ang paninindigan ni Yinyang Pass dito? Tanong ni Ding Yao. Sumagot si Tang Qiu. Ang bagay na ito ay may malalayong implikasyon na maaaring magbago sa status quo ng buong larangan ng digmaan. Kung matagumpay na nakabuo ng mga barkong pandigma ang kaaway, hindi natin sila maihiwasan sa hinaharap. Sa makatuwid, nilayon ng Old Ancestor na hanapin ang artifact refiner na responsable para sa bagay na ito at ibalik sila bago makamit ng Black Ink Clan ang kanilang layunin. Kung hindi, kailangan natin siyang patayin para hindi na lumala ang sitwasyon. Ang usaping ito ay kailangang ayusin ng walang pagkaantala. Marahang tumanggo si Ding Yao. Iyon talaga ang tanging paraan upang malutas ang problema. Sa kabilang banda, nagbago ang ekspresyon ni Zhongliang. Brother Tang, pumunta ka na ba dito sa Blue Sky Pass para tanungin si Yang Kai? Sinabi ni Tang Qiu. Si Yang Kai ay nanirahan kasama ng Black Ink Clan sa loob ng 2 taon. Bukod pa rito, mayroon siyang World Spring, kaya hindi niya kailangang matakot sa Black Ink Strength, hindi pa banggitin na mayroon siyang Purifying Light. Siya ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho. Hindi natin siya kailangan para patayin ang kalaban, kailangan lang niyang hanapin ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng artifact refiner. Ang Old Ancestor ng Yinyang Pass ay personal na gagawa ng hakbang kapag nagawa niya ang kanyang gawain. Agad namang umiling si Zhongliang. Hindi. Masyadong delikado. Kung malalaman ng kaaway ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay mapapahamak. Napabuntong hininga si Tang Qiu. Alam ko na ito ay isang mapanganib na gawain. Gayunpaman, siya lang ang may pagkakataong makamit ito. Alam ninyong lahat na master siya ng Tao of Space, kaya sanay siya sa pagtakas. At saka, isa siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya kahit ma-expose ang kanyang identity, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong tumakas. Martial Peak, Kabanata 5048. Ang pinakaakmang tao para sa trabaho.
Paano kung may aksidente? Umiling si Zongliang. Alam nating lahat kung gaano kahalaga si Yang Boy sa human race. Kung may mangyari man sa kanya, ito ay isang hindi masusukat na pagkawala para sa aming lahat. Napabuntong hininga si Tang Qiu. Tiyak, alam ko kung gaano siya kahalaga. Total taga Yin Yang Cave Heaven din siya. Kung maaari, ayoko siyang magsapalaran. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay mayroon ng kalahating gumaganang prototype na warship. Marahil ay magagawa nilang gawing perpekto ang mga sisidlan sa loob ng 100 taon. Sa gayon, paano natin sila itutulak pabalik? Walang duda na mahalaga si Yang Kai, ngunit ang katotohanan na ang Black Ink Clan ay gumagawa ng mga warship ay makakaapekto sa buong human race. Hindi mo ba nakikita ang kalubhaan ng usapin? Sinabi ni Zongliang. Sa kabila nito, si Yang Kai ay may malaking halaga kahit na higit pa sa purifying light. Hindi lang siya ordinaryong 7th grade junior. Sumagot si Tang Qiu. Siyempre alam ko iyon. Gayunpaman, kung matagumpay na makagawa ng isang warship ang Black Ink Clan, hindi lang ang Yin Yang Pass ang maaapektuhan. Marahil sa loob lamang ng ilang taon, ang Black Ink Clan sa Blue Sky Pass ay magkakaroon din ng mga warship. Kung maglulunsad sila ng pag-atake sa Blue Sky Pass noon, paano mo sila tatanggihan? Sa pag-aalay ng buhay ng ilang 10,000 sundalo. Natahimik si Zongliang. Nang dumating ang oras na iyon, maaari lamang nilang labanan ang kalaban hanggang kamatayan. Walang ibang paraan. Pinabulaanan ni Ding Yao sa malungkot na boses. Nadiskubre ng mga mula sa Yin Yang Pass ang isang warship mula sa Black Ink Clan, at ang tanging solusyon na maiisip ninyong lahat ay humingi ng tulong sa isang brat. Mga matandang umutot na parang nawalan ka na ng loob. Isang namumulang Tang Qiu ang nagsabi ng buong tatag. Siyempre hindi. Sa katunayan, bago ako dumating sa Blue Sky Pass, si Brother Wu mula sa Red Clouds Heaven ay nagtungo na sa teritoryo ng Black Ink Clan upang mangalap ng higit pang impormasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Ding Yao nang marinig niya iyon. Wu Qing mula sa Red Clouds Cave Heaven. Oo, tumango si Tang Qiu. Si Wu Qing ay ang Southern Army Commander ng Yin Yang Pass. Kahit na siya ay mula sa Southern Army, siya ang pinakamalakas na 8th grade master doon. Bukod dito, nagtataglay siya ng Profound Fish, isa sa 4 universe pillars, kaya hindi siya nag-aalala na mapinsala ng Black Ink strength. Dahil siya ay personal na gumawa ng isang hakbang, ipinakita nito na ang mga mula sa Yin Yang Pass ay tunay na itinuturing na mahalaga ang bagay na ito. Ito ay dahil siya ay may isa sa 4 universe pillars na siya ay may karapatang pumuslit sa hinterland ng Black Ink Clan. Kung hindi, malamang na hindi na siya makakabalik sa kabila ng pagiging 8th grade master. Kunin si Ding Yao bilang isang halimbawa. Bago makuha ang World Spring, hindi pa siya nakapasok sa domain ng Black Ink Clan ng mag-isa. Gayunpaman, sa pag-aari ng World Spring, direkta niyang pinalaki ang kaguluhan sa likod bahay ng Black Ink Clan. Kahit na nasugatan siya, nagawa niyang pumatay ng maraming Black Ink Clansmen. Sinabi ni Tang Qiu sa mapait na boses. Kahit na si Brother Wu ay personal na gumawa ng hakbang, malamang na hindi siya magtatagumpay. Maraming Black Ink Clansmen ang nakakita sa kanyang mukha noon. Ang simpleng pagpatay sa mga kaaway ay hindi isang problema, ngunit hindi siya makakalap ng anumang impormasyon. Ito ay naiintindihan, dahil ang imahe ni Wu Qing ay malamang na kumalat sa iba't ibang teritoryo ng Black Ink Clan. Kapag nagpakita siya, agad siyang kukubkuban ng Black Ink Clan. Paano siya makakalap ng anumang impormasyon sa ganoong sitwasyon? Tumango si Zongliang at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Sinabi pa ni Tang Qiu. Naisip namin na hayaan si Brother Wu na isuko ang kanyang Profound Fish upang ang isa sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay makapagpino nito. Katulad ng ginawa ni Yang Kai sa nakaraan, gagawin natin ang taong iyon na magpanggap na isang Black Ink Disciple at pumuslit sa teritoryo ng Black Ink Clan. Gayunpaman, walang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa mundo na maihahambing kay Yang Kai. Kung talagang gagawin natin iyon, hindi lang ang 7th grade master na iyon ang nasa napakadelikadong sitwasyon, ngunit maaari rin tayong mawalan ng Profound Fish kapag nalantad ang planong ito. Kaya naman, para makakalap ng impormasyon, kailangan natin ng isang taong ganap na kayang itago ang kanyang pagkakakilanlan at magpanggap na isang Black Ink Disciple. Kailangan din niyang magkaroon ng kaunting kakayahan upang mapangalagaan ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ng mahabang talakayan, naniniwala kami na si Yang Kai ang pinakaakmang tao para sa trabaho. Mga kapatid, mangyaring isipin ang higit na kabutihan at tulungan ako dito. Nanatiling tahimik si Zongliang at ang iba pa. Alam nila na tama si Tang Qiu. Walang masangkop para sa gawaing ito sa buong Black Ink Battlefield kaysa kay Yang Kai.
Siya ay nagkaroon ng katulad na karanasan noon, kaya hindi mahirap para sa kanya na magpanggap bilang isang Black Ink disciple. Higit pa rito, siya ay isang master ng Tao of Space. Nalantad man ang kanyang pagkakakilanlan ay makakatakas siya. Bukod pa rito, siya ay napakalakas, kaya ang karaniwang Black Ink clansmen ay hindi magagawang saktan siya. Anuman, mayroong isang malaking panganib na nauugnay sa bagay na ito. Walang nakatitiyak na makakabalik si Yang Kai kung gagawin niya ang gawaing ito. Kung may mangyari man sa kanya dahil doon, lahat sila ay magkakasakit. Habang tahimik sila, biglang sumimangot si Zhong Liang. Sandali. Sa huling beses na binisita mo ang lugar na ito, si Yang Kai ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm lamang. Paano mo nalaman na umakyat na siya sa 7th grade? Kung si Yang Kai ay isa pa ring 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang mga mula sa Yin Yang Pass ay walang kumpiyansa na hayaan siyang gawin ang gawaing ito. Lumingon si Tang Qiu upang tumingin kay Shen Tumo, na nagsabi sa mahinang boses. Ang matandang umutot na ito ay patuloy na nagpaparinig sa akin. Hindi ko inaasahan na ang mga mata niya ay kay Yang Kai. Ngumiti si Tang Qiu. Wala akong mataas na pag-asa bago ako dumating sa lugar na ito. Gayunpaman, talagang napakatalino ni Yang Kai. Hindi lamang siya umakyat sa 7th grade sa napakaikling panahon, ngunit nakipagsanib puwersa rin siya sa isang disipulo mula sa Divine Feather Paradise upang patayin ang isang nasugatan na Territory Lord. Talagang napakalakas niya. Pinaningkitin ni Zhong Liang si Shen Tumo. Maliwanag sa kanya na si Shen Tumo ang nagsabi kay Tang Qiu ng lahat ng ito. Siya ay isang makapangyarihang 7th grade master na nagtataglay ng World Spring, at isa siyang eksperto sa Tao of Space. Wala akong maisip na mas mabuting tao para tuparin ang gawain. May tame-time na ekspresyon sa mukha ni Tang Qiu. Ang bagay na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa Blue Sky Pass, kundi sa buong Black Ink battlefield. Dapat itong harapin sa lalong madaling panahon. Mangyaring gumawa ng desisyon ng mabilis. Parehong tahimik sina Zhong Liang at Shen Tumo. Isang nag-aalalang Tang Qiu ang nagsabi. Gayunpaman, hayaan mo muna akong makita si Yang Kai. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Mas mabuti kung handa siyang magboluntaryo. Kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Ano sa tingin mo? Umiling si Zhong Liang. Wala siya sa Blue Sky Pass. Nagulat si Tang Qiu. Nasaan siya kung wala siya sa Blue Sky Pass? Nagkibit-balikat si Zhong Liang. Well, hindi ko alam kung saan ang eksaktong lokasyon niya. Si Tang Qiu ay nagkaroon ng pananabik na imulat ang kanyang mga mata. Si Zhong Liang ay isang army commander, kaya paano naging posible na wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang subordinate? Halatang ayaw niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Biglang sinabi ni Ding Yao. Wala na siyang World Spring. Nang marinig iyon, nagulat si Tang Qiu. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Ding Yao. Hindi ba sinabi sa iyo ni Brother Shento na tinalikuran na niya ang kanyang World Spring? Kinuha ko na. Napalaki ang bibig ni Tang Qiu sa hindi makapaniwala. Kailan nangyari iyon? Hindi niya akalain na magsisinungaling si Ding Yao sa kanya, dahil walang dahilan para gawin niya iyon. Ilang taon na ang nakalipas. Nagulat si Tang Qiu saglit, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, hindi ba? Kung ganoon, hindi na kailangang hayaan siyang makipagsapalaran. Kalimutan mo na, magpapaiwan ako. Magkikita pa tayo kung may pagkakataon. Sasama ako sa iyo. Biglang sabi ni Ding Yao. Tinitigan siya ni Tang Qiu na nakakunot ang noo. Ano ang ibig mong sabihin, Brother Ding? Karamihan sa mga Black Ink clansmen ay nakita na ang mukha ni Wu Qing, kaya imposible para sa kanya na makakalap ng anumang impormasyon. Sa kabilang banda, hindi ako makikilala ng Black Ink clan sa Yin Yang Pass. Kahit na hindi ako makakalap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon, magkakaroon ako ng mas magandang pagkakataon kaysa kay Wu Qing. Nag-aalangan na sinabi ni Tang Qiu. Gayunpaman, ikaw ang Eastern Army Commander ng Blue Sky Pass, hindi ka maaaring lumiban sa iyong mga tungkulin. Paano kung ang Black Ink Clan's Army ay maglunsad ng pag-atake sa Blue Sky Pass? Umiling si Ding Yao. Ang Black Ink Clan dito ay halos kalahating patay sa ngayon, hindi sila maglalakas loob na hampasin muli ng hindi gumagaling ng hindi bababa sa kalahating siglo. Walang anumang digmaan sa Blue Sky Pass sa maikling panahon. Tumanggo si Zhong Liang bilang pagsang-ayon. Oo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Blue Sky Pass. Magandang ideya na isama mo si Brother Ding. Naikuyom ni Tang Qiu ang kanyang kamao. Nagpapasalamat ako na handa kang gumawa ng isang bagay para sa higit na kabutihan. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ipagpaliban, kaya umalis na tayo ngayon.
Alam niyang malamang na hindi makakalap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon si Ding Yao, ngunit kailangan nilang subukan ito anuman. Ang pangangalap ng katalinuhan ay hindi katulad ng pagpatay sa mga kaaway. Walang duda na sina Ding Yao at Wu Qing ay walang kapantay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang kailangan nilang gawin sa pagkakataong ito ay hindi pumatay ng mga kaaway ngunit alamin ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng artifact refiner na tumulong sa Black Ink Clan na lumikha ng bagong prototype na warship. Ito ay iba sa simpleng pakikipag-away. Pagkaraan ng ilang sandali, isang liwanag ang bumungad sa hyperspace array habang nawala sina Ding Yao at Tang Qiu. Sina Zongliang at Shen Tumo ay pinanood silang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zongliang, "Brother Shento, si Yang Boy ay malamang nahaharapin ang bagay na ito." Malumanay na tumango si Shen Tumo. Ngunit ilalagay natin siya sa isang mapanganib na sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa nito. Napabuntong hininga si Zongliang. Lahat ng nasa Black Ink Battlefield ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa layunin. Nang ikaw at ako ay dumating sa lugar na ito noong nakaraan, hindi natin inaasahan na tayo ay mabubuhay ng ganito katagal. Magiging sulit kung ang krisis na kinakaharap ng human race ay masusuklam sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang tao lamang. Gayunpaman, nag-aalala ako na siya ay papatayin ng hindi nakakamit ang kanyang layunin. Iyon ang magiging pinakamalaking kawalan sa amin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Shen Tumo. Higit 10 taon na lang ang nakalipas mula noong sumali siya sa Blue Sky Pass, at marami na siyang naiambag sa buong human race. Pambihira rin ang talino niya. Sigurado akong magiging isa siya sa pinakamahalagang figure sa human race sa hinaharap. Muling bumantong hininga si Zongliang. Tutugtog tayo sa tainga. Sana ay makamit ni Brother Ding ang kanyang layunin. Sa kasalukuyan, ang Dawning Light ay gumagalaw sa kawalan sa bilis ng kidlat. Nang muling maisip ni Yang Kai ang gawin ni Zongliang, naramdaman niyang may mali. Tila determinado ang army commander na itaboy siya palabas ng Blue Sky Pass at tiyaking nanatili siya sa labas, na karaniwang kabaligtaran ng kanyang karaniwang tindig. Noong nakaraan, wala na siyang ibang gusto kundi ang panatilihin si Yang Kai sa loob ng Blue Sky Pass magpakailanman. Kahit na may pakiramdam siya na maaaring may nangyari sa Inner Sanctum, at may kinalaman ito sa kanya, hindi mangangahas si Yang Kai na suwayan ang utos ni Zongliang. Kaya naman, maaari lamang niyang tanungin si Feng Ying tungkol dito. Sa kasamaang palad, hindi rin alam ni Feng Yin kung ano ang nangyari. Naglilinang siya sa pag-iisa nang bigla siyang inutusan na tipunin ang mga miyembro ng Dawn Squad at maglayag sa Dawning Light palabas ng Inner Sanctum. Sinabihan siya na siya at ang mga miyembro ng Dawn Squad ay kailangang tulungan si Yang Kai sa paghahanap ng mga portal sa Sealed Worlds na hindi pa natuklasan. Kinailangan din nilang kunin ang mga mapagkukunan mula sa mga Sealed World na iyon. Ang gawaing ito ay hindi mapanganib, at maaari silang makakuha ng maraming military merit mula dito, kaya maaari itong ituring na isang madaling trabaho na may mataas na gantimpala. Pagkalipas lamang ng 2 araw, narating ng Dawning Light ang isang tiyak na lugar sa kawalan. Sa deck, pagkatapos tingnan ang universe chart, tumango si Feng Ying kay Yang Kai. Ito ang una nating destinasyon. Ang mga mula sa Inner Sanctum ay nakatagpo ng isang sealed world dito dati, ngunit ito ay mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Tumango si Yang Kai at tumalon palabas ng Dawning Light. Habang isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan, ang Space Principles ay umaalon sa paligid niya na ang kanyang figure ang sentro. Isang nakikitang ripple ang nakitang kumakalat, tulad ng isang bato na bumabagsak sa isang tahimik na lawa, na nagbibigay liwanag sa mga anomalya sa void.